Sa eksena sa lugar kung saan naroroon si Annie at ang kanyang bodyguard, usapan nila ay tungkol sa kay Eugene. Ayon sa bodyguard, nasa Team 3 ang bata para sa kanyang training pero tapos na ito. Tinanong ni Annie kung dinala ba siya sa ospital at ano ang kalagayan niya. Sinabi ng bodyguard na may mga konting sugat lang ang bata at walang malalang problema. Habang nakikinig si Annie sa kanyang bodyguard, naalala niya ang ginawa ni Eugene para protektahan siya. Si Annie ay nag-utos sa kanyang bodyguard na tiyakin kung may nararamdaman pang sakit ang bata para sigurado. Habang pinakikinggan si Annie ng bodyguard, tinitigan lamang siya nito. Binanggit ni Annie na hindi dapat baliwalain ang posibleng pagod o hirap na nararamdaman ng bata na si Eugene matapos ang isang aksidente ng sasakyan. Ipinaliwanag niya na kung nagtrabaho sa kanila ang batang tulad ni Eugene sila ay magkakaroon ng malaking gulo sa nangyaring aksidente. Sumang-ayon ang bodyguard at sinabing titingnan niya muli ang bata. Nagpalit ang eksena patungong locker room sa SW Group Building kung saan naroroon si Eugene at Sukjo. Tinanong ni Sukjo si Eugene kung ano ang nangyari sa kanya ngayong araw na ito dahil mas kalmado siya kumpara sa huling ensayo. Sinagot ni Eugene na noon ay hindi pa niya alam ang mga patakaran at ang atmosfera sa lugar na ito kaya naging mas maingay siya. Ngayon, natutunan na niyang mas mabuti ang hindi pagpapakita ng sobrang init ng ulo o emosyon. Tinanong naman ni Eugene si Sukjo kung bakit siya nandito. Akala niya kasi ay hindi na ito magiging bodyguard pa. Nagulat si Sukjo sa sinabi ni Eugene at ipinaliwanag niya na hindi siya opisyal na bodyguard noong una. Dahil sa mga problema sa kanyang pamilya at sa paglaki niya kasama si Yuna, nangyari lang na tinanggap niya ang trabahong pagiging bodyguard. Sinabi ng iba na may talento siya sa trabahong ito at maganda ang kanyang mga nagawang resulta, kaya ipinagpatuloy niya ito. Ngunit dahil sa isang pagkakamali niya, nakidnap si Yuna sa harap niya. Bago sila pumunta sa Korea, napigilan niya ang isang pagkidnap sa tulong ng swerte. Si Eugene naman ay nagsabing nagkamali siya sa pag-akala at hindi niya dapat naisip yon. Pagkatapos, tinanong ni Sukjo si Eugene kung saan ito nagtraining dahil sa ipinakita nitong kakayahan sa pagtalo sa mga kidnapper at sa kanyang galing sa ensayo, mukhang may professional siyang training. Sinabi ni Eugene na natutunan niya ang kanyang mga kasanayan sa lugar kung saan siya dati nakatira. Mukhang hindi kontento si Sukjo sa paliwanag at iniisip na baka ayaw lang sagutin ni Eugene ang tanong. Habang palabas sila ng locker room, naghihintay si Yuna sa kanila sa labas. Tinanong ni Yuna si Eugene kung magbo-bodyguard ba ito ngayong araw. Nagtaka si Eugene sa tanong, at pinaliwanag ni Yuna na wala siyang trabaho katulad ni Oni, kaya magandang karanasan ito para kay Eugene at hindi rin ito magtatagal. Sinabi pa ni Yuna na hindi na kailangang magpalit ng damit si Eugene. Nagulat sina Eugene, Sukjo, at ang bodyguard ni Yuna sa sinabi nito. Sa bagong eksena, nasa labas na sina Yuna, Eugene, at Sukjo. Sinabi ni Yuna na talagang gusto niyang kumain ng ramen at gimbap noong siya ay nasa Amerika. Napansin ni Eugene ang pagkain at hawak ito ulit, gaya ng dati na nahulog niya ito habang hirap na binubuksan. Tinanong ni Yuna si Sukjo kung tama ba ang sinabi niya at sumang-ayon si Sukjo. Tinanong naman ni Yuna si Eugene kung may gusto ba itong kainin, subalit sinabi ni Eugene na hindi siya dapat kumain kasabay si Yuna habang siya ay nagbabantay bilang bodyguard. Nagulat si Yuna sa sagot at sinabing okay lang yon. Sinabi naman ni Sukjo na mayroong Team 3 na nagmamasid kay Yuna, kaya kailangan lang nilang magpakatino at protektahan si Yuna sa parehong oras. Samantala sabik na si Yuna na kumain, kaya nag-aaya na ito para kumain. Nag-isip si Sukjo kung sinadya ba ni Yuna na pumili ng convenience store malapit sa bahay ni Eugene dahil baka tumanggi si Eugene kung sa isang sosyal na restaurant sila kakain. Tinanong naman ni Yuna si Eugene kung ayos lang ba ito matapos ang nangyaring aksidente sa kotse kasama si Oni. Sinagot ni Eugene na ayos lang siya habang patuloy na tinitignan ang kanyang pagkain. Tinanong ulit ni Yuna si Eugene kung nagbigay ba ng problema si Oni sa kanya habang magkasama sila dahil kilala si Oni sa kanyang masungit na ugali. Sinagot ni Eugene na maayos naman ang lahat habang patuloy pa rin siyang nakatingin sa kanyang pagkain. Nagulat si Yuna sa narinig mula kay Eugene dahil hindi raw ito ang usual na ugali ni Oni na kilala sa pagiging masungit habang umingiti. Sinang-ayunan ito ni Sukjo at sinabing hindi pa niya nakikita si Oni na ganyan ang asal. Habang tinitignan ni Eugene si Yuna, naalala niya ang pagkakataong iniligtas niya ang ama ni Yuna.
Sinabi ng ama ni Yuna kay Eugene na iwan na lang siya at tumakas na si Eugene para makaligtas. Sinabi ng ama ni Yuna na malapit na rin siyang mamatay kahit na mailigtas pa siya, kaya huwag masama ang loob ni Eugene sa pag-iwan sa kanya. Pero pinasalamatan pa rin siya ng ama ni Yuna dahil kung nag-isa si Eugene nang dumating, ibig sabihin ay tumanggi ang iba o kailangan pa ng mas maraming oras. Naglahad ang ama ni Yuna ng kanyang pangarap na makita ulit ang mukha ng kanyang anak bago siya mamatay. Plano raw niyang umuwi pagkatapos ng lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, tinitigan lang ni Eugene ang ama ni Yuna habang pinakikinggan ang sinasabi nito. Sa pag-alaala ni Eugene, pinilit niya ang ama ni Yuna na tumayo at ipagpatuloy ang paglaban para sa kanyang buhay. Sinabi ni Eugene na hindi pa ito ang tamang panahon para sumuko at mamatay, at dapat pa niyang makita ang kanyang anak. Nagulat ang ama ni Yuna sa mga sinabi ni Eugene. Pagbalik sa kasalukuyang panahon, humiling si Eugene kay Yuna na mag-usap silang dalawa ng silang dalawa lang. Nagulat si Yuna at kinumpirma ni Eugene ang kanyang hiling. Pumayag si Sukjo na umalis muna para mag-usap silang dalawa, at nagpunta ito sa isa pang bodyguard para makipag-usap. At bigla ang tinanong ni Eugene si Yuna tungkol sa kanyang ama na si Shin In-guk. Nagtaka si Yuna kung bakit tinatanong ito ni Eugene. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng titig sa isang saglit bago ipinaliwanag ni Yuna ang kwento ng kanyang ama. Ayon kay Yuna, bigla ang nagkasakit ang kanyang ama at nalaman na may limitadong panahon na lamang ito nabubuhay. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin ang kanyang ama na magtrabaho sa ibang bansa kung saan lalong lumala ang kanyang kondisyon. Ipinahayag ni Yuna ang kanyang frustrasyon dahil imbes na magkasama sila ng kanyang ama sa huling mga sandali ng kanyang buhay, ito ay nagtrabaho pa rin sa ibang bansa. Nang malaman nila na hindi na kayang lumipad pabalik ng kanyang ama dahil sa kanyang kondisyon, plano nilang puntahan ito, ngunit bago pa man nila magawa yon, nalaman nilang pumanaw na ang kanyang ama. Hindi nakita ni Yuna ang kanyang ama sa kanyang mga huling sandali, at ipinahayag niyang mayroon siyang puot sa kanyang ama dahil dito. Sa huli, sinabi ni Yuna na hindi niya sasabihin ang lahat ng ito kay Eugene kung hindi ito nagligtas sa kanya. Habang tinitigan ni Eugene si Yuna, may bigla ang alaala na sumagi sa kanyang isipan. Ang alaala ay ukol sa ama ni Yuna na nagninilay-nilay sa kanyang trabaho at sa pagiging ama. Tinatanong ng ama ni Yuna ang sarili kung walang kabuluhan ba ang kanyang trabaho, at na-realize niya na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang trabaho. Sa kanyang alaala, ipinahayag ng ama ni Yuna na tuwing nakikita niya ang kanyang anak, gusto niyang gawin ang lahat bilang isang ama. Ramdam niya na kailangan niyang gawin ito, at hindi niya kayang harapin ang kanyang anak kung hindi niya ito gagawin. Inamin niya na nagkamali siya ng maraming beses pagdating sa kanyang anak. Habang iniisip ito ng ama ni Yuna, tinitigan lamang siya ni Eugene. Sa huli, pinagsisihan ng ama ni Yuna na hindi niya agad na-realize ito, at dapat sana'y mas maraming oras ang ginugol niya kasama ang kanyang anak. Binigyang diin niya na ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa alinmang trabaho. Sa pagbalik sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Eugene kay Yuna na hanggang sa huli, ang kanyang ama ay nagtrabaho upang makita siya. Hindi makapaniwala si Yuna at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Eugene. Ipinaliwanag ni Eugene na may mensahe ang kanyang ama para sa kanya bago ito namatay. Gusto raw makita ng kanyang ama ang kanyang mukha bago ito pumanaw, at nagsisisi ito na hindi ito natupad. Napanganga si Yuna sa narinig mula kay Eugene. Samantala sumagi kay Eugene ang isang alaala mula sa mga salita ng ama ni Yuna. Sinabi ng ama ni Yuna kay Eugene na personal niyang sabihin kay Yuna ang kanyang mensahe, kahit na mabuhay pa siya o makita man niya ang kanyang anak. Pagkatapos ng kanilang usapan, biglang nawala ang ama ni Yuna habang nakatayo si Eugene, at pinakikinggan ang mga sinasabi nito, at biglang nawala sa paningin ang isa't isa. Pagbalik sa kasalukuyang panahon, nagtanong si Yuna kay Eugene kung nakilala ba nito ang kanyang ama bago ito pumanaw. Sinabi ni Eugene na yon na lamang ang kanyang masasabi. Napaisip si Yuna at hindi makapaniwala na may ganong sinabi ang kanyang ama. Habang pinagninilayan ito ni Eugene at tinitignan ang mukha ni Yuna, naiintindihan na ni Eugene ang kahulugan ng hiling ng ama ni Yuna. Naisip niya na ang hiling ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin kay Eugene, na para maiwanan niya ang mapanganib na labanan at panganib sa lugar. Pinahiwatig ni Eugene na ang ama ni Yuna ay nagnais na ayusin hindi lamang ang sarili nitong buhay, kundi pati na rin ang buhay ni Eugene.
Sa eksena sa bahay ni Eugene, may biglaang bisita na dumating at ito ay ang tenyente. Ang lolo ni Eugene ay nagsabi na ito ang unang pagkakataon na sila ay nagkita ng harapan. Sinagot siya ng tenyente na totoo iyon at sinabi niyang pumunta siya sa Korea kasama si Eugene, ngunit naisip niyang baka maging hadlang siya sa muling pagkikita ng pamilya kaya hindi siya nakapagpakilala agad. Nagsabi ang lolo ni Eugene na hindi niya alam iyon at talagang nais niyang pasalamatan ang tenyente ng personal. Akala niya noong una, habang sila ay nasa tawag, na isang representante lamang ito mula sa embahada. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang ang tenyente pala ang dahilan kung bakit nakabalik si Eugene sa kanilang tahanan. Itinanggi ng tenyente na siya ang tumulong kay Eugene at sa halip ay sinabi niyang si Eugene ang tumulong sa kanya. Habang iniisip ito, ngumiti siya at naisip na halos mamatay siya noon. Sinabi ng lolo ni Eugene na kung hindi dahil sa tulong ng tenyente, hindi sana nakabalik si Eugene sa kanila. Kahit huli na, ipinaabot pa rin niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa tenyente. Nagulat sina Eugene at Dayon sa sinabi ng kanilang lolo. Nahihiya, sinabi ng tenyente na walang anuman at hindi kailangang magpasalamat ng ganon. Itinanong ng lolo ni Eugene kung paano sila nagkakilala ni tenyente dahil nalaman niyang isang sundalo ito base sa pagtawag ni Eugene sa kanya bilang tenyente. Ang tanong ng lolo ni Eugene ay nagdulot ng kaba kay tenyente at nagpakita ito ng nakakatawang mukha habang nag-aalangan sumagot. Ipinaliwanag ng tenyente na noong siya ay maatasan sa ibang bansa, si Eugene ang naging gabay niya at talagang napasubo siya noon. Habang ipinapaliwanag ito ng tenyente, tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Eugene. Nagkomento ang lolo ni Eugene na anong malaking pagkakataon. Inulit ng tenyente na halos mamatay siya noon at tawa ng malakas. Iminungkahi ng lolo ni Eugene na magstay ang tenyente para sa tanghalian dahil halos oras na ng tanghalian. Nagpasalamat ang tenyente at tinanggap ang alok. Samantala tinignan ng tenyente si Dayon at tinanong kung siya ba ay nakababatang kapatid ni Eugene habang umingiti. Sumagot si Dayon kahit na nagulat, at sinabi ng tenyente na ang nakababatang kapatid ni Eugene ay parang kapatid na rin niya, at pwede siyang tawaging opa ni Dayon. Nagulat at nahihiya si Dayon sa sinabi ng tenyente. Pagdating ng oras ng tanghalian, maraming pagkain sa lamesa. Napansin ng lahat na mabilis kumain ang tenyente, parang gutom na gutom, at pinayuhan siya ng lolo ni Eugene na dahan-dahan lang sa pagkain. Sinabi ng tenyente na matagal na simula nang huli siyang nakakain ng lutong bahay na gaya nito. Tinanong ng lolo ni Eugene kung baka naman ang kanyang ina ay, bago pa matapos ang tanong, sagot ng tenyente na hindi magaling magluto ang kanyang ina, at mas gusto ng kanyang ama kumain sa labas. Inamin niya na kapag nagpakita sila, kahit kaunting hindi pagkakagusto sa pagkain ng kanyang ina, nagagalit ito sa kanila ng ilang araw. Sinabi pa niya na ang paborito niyang parte ng pag-enlist sa militar ay ang pagkain, at ito ay nakakalungkot habang umiyak siya ng may nakakatawang mukha. Sa eksena, medyo nagulat at ngumiti sina Dayon at ang kanyang lolo habang pinakikinggan ang kwento ng tenyente. Si Eugene naman ay patuloy lang sa pagkain at tila binabaliwala ang tenyente na may nakakatawang mukha. Paglipat ng eksena, makikita sina Eugene at tenyente na magkasama sa labas. Sinabi ng tenyente na natutuwa siya na mukhang okay si Eugene, at sinabi niyang palaging nagpapabati ang ibang mga kasamahan nila kay Eugene. Ngumiti si Eugene at naalala ang kanilang mga pinagsamahan noon. Nagtaka si Eugene kung bakit biglaan ang pagbisita ng tenyente. Sinagot siya ng tenyente na may ilang asikasuhin siya, kaya naisipan niyang dalawin si Eugene habang nandoon siya. Maswerteng nakakuha siya ng ilang araw na bakasyon, kaya natuloy ang pagbisita. Naintindihan ito ni Eugene at wala nang iba pang sinabi. At sinabi ng tenyente na mabuting tao ang lolo ni Eugene at mabait din ang kanyang kapatid. Sumangayon lang si Eugene habang ngumingiti. Sinabi ng tenyente na aalis na siya. Nagtaka si Eugene kung bakit agad, pero sinabi ng tenyente na huli na siya. Gusto pa sana ng tenyente na makipag-usap pa kay Eugene, pero kailangan na niyang puntahan ang kanyang kasintahan. Nagulat si Eugene nang malaman niya na engaged na pala ang tenyente. Sinabi ng tenyente na totoo iyon. Napagulat si Eugene at tinanong siya ng tenyente kung bakit siya nagulat at kung akala ba niya ay hindi siya makakakuha ng kasintahan. Sinabi ni Eugene na hindi naman, pero ang tenyente ay nagpaliwanag na medyo hindi pangkaraniwan ang sitwasyon dahil isang mayamang pamilya ang nag-arrange ng engagement para sa kanila.
Dahil palaging naglalakbay ang tenyente, hindi niya masyadong nakikilala ang ibang babae, kaya para sa kanya, ay maaaring pagpapala ito. Bago umalis, pinuri niya si Eugene at sinabing mag-ingat. At tinanong din ng tenyente si Eugene tungkol sa isang bagay na dati niyang pinagtataka. Tinanong siya kung natuklasan na ba niya ang sagot sa iyong katanungan noon. Naalala ni Eugene ang pagkakataon na tinanong niya ang tenyente tungkol sa kahulugan ng pamilya. Sa kasalukuyang oras, ngumiti lamang si Eugene at sinabing may kaunting pagkaunawa na siya ngayon tungkol dito. Ngumiti lang ang tenyente at nagpaalam na muli. Lipat ang eksena sa lugar ni Annie. At makikitang ang tenyente ay naandoon din. At humingi ng paumanhin si Annie sa biglaang pagyaya sa tenyente na pumunta roon at sinabi niyang hindi siya makakatagal. Sinabi naman ng tenyente na siya ang unang nakipag-ugnayan kay Annie at natutuwa siyang makita ito. Nabanggit ni Annie na naririnig niya na madalas madispatch ang tenyente sa ibang bansa kamakailan at tila ba abala ito. Sinagot ito ng tenyente na mas abala si Miss Jae, Annie, kaysa sa kanya, at kunwari lang ang pagkaabala niya. Sinabi ni Annie na alam niyang abala ang tenyente, at kung pagpapanggap lang ang pagkaabala nito, ano pa kaya ang ginagawa ng ibang tao? Ngumiti lang ang tenyente bilang tugon. Nabanggit din ni Annie na hindi niya inaasahang makakakilala siya ng isang sundalo, at kung hindi dahil sa paghahangad ng kanilang pamilya, hindi sila magkakakilala. Itinanong ni Annie kung ilang beses na silang nagkita ng tenyente hanggang ngayon. At binanggit ng tenyente na nagkita na sila ni Annie ng 14 na beses, habang siya ay sumisigaw at namumula ang mukha. Sinabi ni Annie na mahigit 1 taon na silang engaged pero bihira lang silang magkita dahil pareho silang abala. Nang biglang magbago ang tono ng usapan, may ipinakiusap si Annie sa tenyente. Pumayag agad ang tenyente na gawin ang anumang pakiusap ni Annie. Ipiniresenta ni Annie ang impormasyon tungkol kay Eugene sa tenyente. Nagulat ang tenyente nang makita niya ang larawan ni Eugene. Hiniling ni Annie kay Mr. Hamchan, tenyente, na alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa bata na si Eugene para sa kanya. Ipinagpatuloy ni Annie ang paglalahad kay tenyente tungkol kay Eugene, isang transfer student sa klase ni Yuna, ngunit fake lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinubukan ni Annie na maghanap ng iba pang paraan para malaman ang totoong identidad ni Eugene, ngunit pinigilan siya ng gobyerno. Inaasahan niya na magagawa ito ng tenyente, ngunit humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi niya magagawa ang pakiusap ni Annie. Nagulat si Annie at tumahimik sandali bago niya sinabing naiintindihan niya ang desisyon ng tenyente. Sa sumunod na mga pangyayari, napaisip ang tenyente kung gaano niya kamahal si Eugene at lumabas na tila ba ito na ang pagtatapos ng kanilang engagement. Ilang araw pagkatapos, lumitaw si Eugene na sumasagot sa isang tawag sa telepono. Nabigla siya nang malaman na ang tenyente at ang kanyang squadron ay na-stranded. Paglipat ng eksena sa lugar ng tenyente, nagtataka ito kung ano ang nangyari dahil biglaang nagbago ang galaw ng kalaban. Sa huli, may 2 di kilalang tao na lumitaw sa isang madilim na lugar na ipakita na napasok nila ang tenyente at ang kanyang squadron sa target area at handa na silang mag-hunt o umatake. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.